Kagaya ng binanggit ko po sa inyo kanina mga kapatid, welcome po namin kayo dito sa ating programa, ang Christian Life Program o kung tawagin ni CLP. Meron po tayong 2 modules meron po itong 8 talks kagaya ng binanggit ko kanina, bali 8 Sabado po yun na magkakasama tayo. So bali isang module po, 4 na to. At dito po ang layunin po natin para magkaroon tayo, makadiscover tayo ng mga bago nating kakilala, mga bagong kaibigan, at saka higit sa lahat mapalalim natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan nitong Christian Life Program na ito. So mga kapatid, ipapakilala ko na po sa inyo yung ating magiging tagapagsalita o speaker sa gabi ito. Tawag po namin dyan speaker, tagapagsalita. Nasaan eh? Nag-attend po ang ating pong speaker ngayon. Nagsimula po sila mag-CLP kagaya po ninyo nung May pa po 2001. So napakatagal na po sa Couples for Christ. 2000 pa, 2021 na ngayon. So ang kanya pong service sa Couples for Christ sa kasalukuyan, sila po ay PFO, Sector Coordinator. PFO Sector Coordinator po sila. Ang kanya pong asawa ay si Sister Benji at meron po silang 3 anak at 2 apo. Ito pong speaker na ito, matagal na po din namin siyang nakakasama sa mga meetings ng po, kaya kilala na rin po namin ang ating kapatid na ito. So mga kapatid, ipapakilala ko na po ang ating magiging speaker sa gabi ito. Wala pong iba kung hindi si Brother Lito San Juan. Palakpakan po natin si Brother Lito. Magandang gabi po. Magandang gabi. Salamat, Brother Ruiz. Dalangin ko po ang inyong mabuting kalagayan at kaloobang punong-puno ng pag-asa sa kabila ng mga dinadanas nating mga pagsubok ngayon. ECQ na naman po tayo. Pero di bale, tuloy ang ligaya kapag kapiling ang Panginoon. Una-una, salamat kay Brother Donald and Brother Ruiz for inviting me dito sa Christian Life Program to give talk number 1, yung God's Love. Salamat din at makakasama ko yung mga bagong couple participant. Kahit din na quarantine tayo ngayon, kakapag-CLP pa tayo. Salamat din sa technical group na nag-handle ng ating mga virtual Christian Life Program. Ang dami nating dapat ipagpasalamat, hindi ba? Na nakakasurvive pa tayo kahit 1.5 taon na itong pandemya sa atin. Salamat at nagising tayo kaninang umaga at kapiling natin ang ating pamilya. Kayo po, are there still things you are grateful for? Meron pa bang dapat kayong ipagpasalamat? Pwede ko po bang madinig yung mga participants kung ano yung dapat nyong ipagpasalamat sa ating Panginoon? Kahit sino po. Good health po, good health. Nandiyan pa rin pa may trabaho. Ayun, good health at may trabaho pa rin. Salamat po. Yung iba po? Yung safety po, na binibigay po ng Lord. Safety, oo nga. Lalong-lalo na ngayon, talagang ingat tayong lahat na hindi tayo mahawa. Ano pa po? Pagbubuklod po ng pamilya. Ay, napakaganda, Brother Christian. Yung pagsasama-sama na kahit ganitong may pagsubok sa buhay ay buo pa tayo. Nagmamahalan pa rin ang mga pamilya. Yung iba po, kahit yung mga members na ng CFC, ano ba ang dapat nating ipagpasalamat? Hanggang ngayon, buhay pa rin at hindi tayo tinatamaan ng virus. Amen, amen. Oo, ingat pa rin. Opo. Alam nyo, ang lahat ng pinagpapasalamat natin
ay dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. God's love. Kapag sinabi bang love, ano ba yung usual na naaalala natin? Ano, feelings lang ba to? Sa mga dami ng love songs na nadidinig natin, di ba? Emotion lang ba ito? Pag sinabi bang love, talagang sinasabi mo with all your heart yung gusto mong iparating na pagmamahal sa Kanya? Ilang beses niyo po sinasabi ang I love you sa inyong asawa sa isang araw? Ilang beses po. Ilang beses po? Maraming beses. Marami. No? Yung mga participant, binabanggit niyo po ba yung I love you pa? Pwede ba naming kunin ang pagkakataon na ito na hilingin sa inyo na sabihan nyo ngayon ang inyong katabi na asawa nyo na mahal nyo siya, I love you? Parang ayaw ah. Wala po yung Pero pag-alis po. Pag-alis, siyempre. Oo. Pag-alis ng bahay. Pag-alis ng bahay. Yun. Di ba napakasarap madinig na sabihin ng ibang tao, ng asawa mo, ng inyong mga anak na I love you? So ganun din ang pag-uusapan natin, ang pinakamatinding uri ng pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos. Unconditional, self-sacrificing, and service love. Yung pagmamahal na naglilingkod. God's love is for all of us. Yung pagmamahal ng Diyos ay ipinakita niya nung pang nagsimula ang creation. Nung simula pa lang ng ginawa ng Diyos ang mundo, pinakita niya na yon. So magsisimula na po ako dun sa talk. Mag-share screen lang po ako. Kita nyo na po yung screen? Kita nyo na po yung screen? Brother Ruiz, okay na? Opo. Yes po, yes po. Okay na po. Okay. Sige, so yan ang ating topic ngayong gabi. God's love. No, sabi natin, ang pag-ibig ng Diyos ay lumilikha. God's love creates. Nung araw, bago niya create ang mundo, napakadilim. Walang laman, void ang mundo. Pero sabi niya, hindi dapat manatiling ganun. Kaya di ba yung story ng creation, sinigurado niya na ang mundo ay hindi madilim. So, create niya ang light, create niya ang day, nilagyan niya ng mga hayop, ng mga isda ang dagat, nilagyan niya ng mga hayop ang lupa. No? He filled the land and the water with plants and animals. Parang to manifest yung kanyang pagmamahal. Yung kanyang pagmamahal, nadinig natin yan noong 7 days of creation, di ba? Noong pinakahuling araw ng creation, natatandaan niyo pa po ba ano yung create niya? On the 6th day, God created man and woman in His image. Napakasarap na malaman na nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya. No? Makikita natin yan doon sa painting niyan sa isang bansa sa Europa, no? Kung saan ang Panginoon create niya ang tao na kamukha niya. So what better demonstration ng pagmamahal kung hindi sa pagmamahal na paglikha sa atin ay kawangis tayo ng Diyos. In the creation of Adam and Eve, alam natin na nanirahan sila sa paraiso. Pero dumating yung araw
na kahit binigyan sila ng Panginoon ng gift of choice, yung pinabayaan sila na sila ang pipili, hindi sila inuutusan lang. Kaya lang dumating nga yung time that man rejected God by sinning. Yung utos ng Panginoon ay tinalikuran nila at sila ay nagkasala. Kaya lang alam natin ang nangyari, di ba? Kahit sila ay nagkasala, even when our first parents sinned, hindi sila inabandon ng Panginoon. God still loved them. God still loved us, human beings. Yung istorya naman ni Noah, natatandaan nyo? Nang nagkaroon ng pagkakataon na napakadami ng masamang tao sa mundo. So pinarusahan ng Diyos ang mundo by sending a flood. For 40 days and 40 nights umulan, kaya lumubog ang mundo. Pero ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos. Bago pinadala yung baha, kinausap niya si Noah and instructed Noah to save the righteous. Gumawa siya ng malaking vapor, no? Kung saan yung kanyang pamilya at yung mababait na tao at yung mga animals ay naligtas mula sa baha. So, balikan natin, di ba? Parang even when man rejects God, He loved us so much to save us from destruction. Alam niyo kapatid, ganun din ang nangyayari ngayon eh. No? God's love remains the same. Compassionate and forgiving love. Even when we abandon Him, kahit tayo nagkakasala, paulit-ulit, kahit humihingi tayo ng tawad and then kinabukasan gagawin na naman, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nag-iintay siya. He waits for us patiently para tayo ay bumalik sa Kanya. Nafi-feel niyo po ba yon? Minsan, ang feeling natin, ang layo-layo natin sa Panginoon, ano? Pag meron tayong nagawang masama, pag meron tayong kasalanan. Pero pag dumating yung time na tinawag tayo niya, ang sarap ng feeling na humingi ka ng tawad at tinanggap ka niya muli. So, because of that, God's love saves. Kahit nagkasala tayo, sinisigurado ng Panginoon na maliligtas pa rin tayo at pinapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Because God's love forgives and God's love saves. Alam niyo po yung kwento ng prodigal son? Yung kwento po sa Bible, parable of the prodigal son. Hayaan yung mabilis ko lang ikwento. May isang mayamang ama na may 2 anak. Itong mayamang ama ito may kaharian, marami silang katulong, marami silang ari-arian, maraming hayop. 2 yung anak nila. Yung bunso, medyo pasaway, suwail. Hindi pa namamatay yung tatay niya, gusto niya nang kunin yung yaman. Itong tatay, pinayagan naman. Binigay yung pamana niya dun sa bunsong anak at lumayas yung bunsong anak. Dala-dala lahat yung yaman. Dumating yung time, naubos ang yaman, so nawala lahat ang pera niya. Kumakain na lang siya ng mga pagkain na iiwan sa kalye. Kaya sabi niya, babalik na lang ako sa tatay ko. So nag-decide siya na bumalik. So pagbalik niya, alam niyo ba, hindi nagalit yung ama. Bagkus ay sinalubong siya at inakap siya at pinagpatay at nag-celebrate. Yun namang panganay na anak, nagselos, di ba? Parang sinasabi, ako hindi kita iniwan. Hindi mo ako pinaghahanda.
Pero yung kapatid kong bata na nilustay lahat ng pera, pinaghahanda mo. So yun yung kwento ng prodigal son. Matanong ko lang po, sino ba ang bida? The son who sinned and repented, o yung elder son na naiwan, who stayed and obeyed the father? Alam nyo, ang central figure do sa kwento, hindi yung anak, kung hindi yung ama. The central figure is the father. His love for both of his sons are generous and forgiving. For the younger, doon naman sa older, nandun yung loving assurance kasi sinabi niya, everything I have is yours. Diba? Doon sa mas matandang anak. So malayo pa lang, tumatakbo siya, sinalubong niya yung anak na nagkasala. Balik tanawan nga natin nung bata tayo, ng mga panahong kasama natin ang ating ama. Can you feel the embrace of your father nung araw? Ganun din ang gusto sabihin ng Diyos sa atin. Na siya bilang ama ay always ready to accept us kahit tayo ay nagkasala at sinuway ang kanyang mga utos. So at this point in our lives, do we consider ourselves as the prodigal son who feels so far away from the father, who made mistakes but yearns to go back dun sa kanyang tatay, yearns to go back dun sa embrace ng kanyang tatay? Or ikaw yung elder brother? Are you the jealous brother who tried your best to be good but are jealous of others who receive graces and gifts from God? So when we feel na hindi natin nakukuha sa Panginoon yung dapat, Lord, ang bait ko naman, bakit ganitong nangyayari sa akin? Bakit si ganun na nga ang ugali, sila pa yung maginhawa ang buhay? So tanungin natin, mga kapatid, ikaw ba yung prodigal son or ikaw ba yung elder son? Yung storya ng prodigal son is a graphic story of God's love. No? God who will run out to meet us when we decide to come back to Him. So nandun yung assurance niya na kahit tayo magkasala, basta't ninais natin na bumalik sa ating Ama sa langit, God will always be there to welcome us, to comfort us when we are rejected. Yan yung storya ng prodigal son. Yung isa sa pinakasikat na verse sa Bible, yung John 3:16, sinabi doon na, for God so loved the world that He gave His only Son. John 3:16. It is the greatest manifestation of God's love. A love that saves. Diba tuwing Holy Week, ipinaalala sa atin yung paghihirap, yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, na anak ng Diyos Ama, na pinadala sa lupa para tayo masave, maligtas. Imagine kung ganong sakripisyo yun. Diyos na siya, pero ninais niya to share sa ating pagkatao. Share in our humanity. Kahit alam niyang maghihirap siya, tiniis niya yun para lang sa atin. Kaya tuwing mahal na araw, di ba, ang sarap ng feeling na naaalala natin yun.
yung paghihirap ni Jesus, yung passion and death that reminds us of how important we are sa mata ng Diyos, na even His only Son, pinadala niya sa atin. Kaya lang, after Holy Week, ano nangyayari? Balik sa dating ugali, BSDU. Tuwing Holy Week lang tayo bumabait, tapos after Holy Week, so sinasabi sa atin na hanggat kaya natin, make every week a Holy Week para hindi tayo nalalayo sa Diyos. So yun John 3:16, sabi diyan, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish, but might have eternal life. So mga kapatid, every time we see the cross, we are reminded of God's love, of Jesus. Di ba? Pag nakikita natin yung krus, naaalala natin si Jesus, naaalala natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya every time sa simbahan or pag tayo nagro-rosaryo or pag nakakita kayo ng crucifix or pag nag-antanda tayo, nag-sign of the cross, every time we make the sign of the cross, we are reminded of God's love, of Jesus, a love that saves, a love that redeems. Nung pumanik na ang Panginoong Jesus sa langit, did He leave us? Iniwan niya ba tayo? Yung mga apostoles, di ba, ganun ang feeling nung pumanik na si Jesus? Paano na tayo? Kaya nung una, nalungkot sila, hindi nila alam kung anong gagawin, natakot, wala na ang Panginoon. Paano na tayo? So, ang tanong, when Jesus ascended, did He leave us? Iniwan niya ba tayo? Hindi, kapatid. Jesus promised the Holy Spirit, ang banal na Espiritu. And He sent the Holy Spirit on Pentecost, 50 days after the resurrection. Pinadala niya ang banal na Espiritu. Bakit? To sustain the apostles. Kasi takot na yung mga apostoles eh. Parang pinadala niya ang Espiritu para ipaalala sa kanila na kahit wala na si Jesus, nandyan ang kanyang Espiritu. To sustain them and to sustain us. Even when Jesus ascended into heaven. The Holy Spirit sustains us even today. It is a manifestation, isang sign of God's love. A love that sustains. Yung pagmamahal na gustong patuloy, walang maliw, hindi nagbabago. Pangmatagalan, pagmamahal, pag-ibig na matibay, pag-ibig na habang buhay. A love that sustains. God's love sustains. Sa simula, binanggit natin, di ba? God's love, ano yung una? God's love creates. Nung ginawa niya ang mundo, He shared His humanity at ginawa tayong kawangis niya. Yung pangalawa, God's love saves. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Itong pangatlo, because of the Holy Spirit, God's love sustains. Bakit pinadala ng Diyos ang banal na Espiritu? To remind us kung ano ang tinuro ng Panginoong Jesus sa mga apostoles. Pinadala ang banal na Espiritu to assure us
nandyan parati ang Panginoon. Meron tayong sandigan. Meron tayong kakapitan. At kapag ganun ang pakiramdam natin, di ba may peace sa ating mga puso? May kapayapaan na kahit meron kang dinadaan ng pagsubok, hindi ka natatakot dahil alam mong hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ngayong pandemya, sino po ang natatakot? Sino po ang nawawala ng pag-asa? Sino po ang hindi na makatulog dahil hindi alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan? Normal yang feeling na yan sa tao. But dahil sa assurance ng pagmamahal ng Diyos, pinalalakas niya ang ating kalooban. Kapag meron kang mabigat na sandalan, kahit papano nababawasan ang takot. Kapag meron kang malalim na pananampalataya, yung kinabukasan ay hindi mo iwo-worry dahil alam mong God will help you, will assist you, will not fail you. He will give you the power to face life. He will enable you to overcome evil para hindi na tayo magkasala at malayo sa Kanya. When the Holy Spirit is in us, parang kapiling na rin natin ang Panginoong Jesus. Gaya ng feeling ng mga apostoles nung araw. When we are sustained, sabi nga natin, there is peace, may kapayapaan. There is joy. There is love. Hindi ka ganong kabigat mag-worry. Yung bunga ng banal na Espiritu, fruits, when we have the Holy Spirit, bears fruit in our marriage. Sinasabi na kapag nandyan ang Panginoon sa ating puso at siya ang sentro ng pagmamahalan, siya ang sentro ng pamilya, it will bear fruit in our marriage, in our work, in our service, sa ating relationship bilang mag-asawa, sa ating buong pamilya. Therefore, the fruit of the Holy Spirit is love. Ang bunga ng banal na Espiritu ay pagmamahalan. The Holy Spirit is love, a love, of course, coming from God. Because God's love sustains. The fruit of the Holy Spirit is love. Is love. Alam nyo, lahat tayo dumaan sa buhay na may kanya-kanyang masasaya at may kanya-kanyang di ganong masaya, malulungkot na pangyayari. At kasama na po ako dyan. Kaya yung panandalian ay maikwento ko sa inyo yung aking buhay. Nakikita nyo po yung nasa harap na slide. Yung nasa taas, yun yung nakangiti. Yan yung mga masasayang nangyari sa buhay ko. Yung nasa baba, yan yung mga malulungkot. Of course, ang saya-saya ko nung kinasal ako nung December 17, 1983. Nakakapiling ko ang handog ng Panginoon sa akin, si Sister Benji. Nagkaroon kami ng unang anak, si Jolo, noong 1986. At nasundan po din kaagad yan noong 1989, kung saan nagkaroon kami ng pangalawang anak, babae naman, this time, si Jam. Pero hindi pala ang buhay ay parating masaya.
Noong November 1989, muntik na po akong mawala sa mundo. Naging biktima ako ng kidnap, kung saan ay babarili na sana ako. Nakiusap ako doon sa mga nag-kidnap at pinayagan naman. Kaya lang talagang trauma ang nangyari sa akin. Ilang buwan ang nakalipas, namatay naman yung aking lolo. At mula noon, sunod-sunod na pagsubok sa buhay ang nangyari. Ang tatay at nanay ko, labas-pasok sa ospital. Ang tatay ko na quadruple bypass. Gumastos kami ng napakalaki to the point na ipinangutang na ho namin yung pagpapagamot ng tatay ko. Ang nanay ko naman ay nagkaroon ng Alzheimer's at Parkinson sabay. Kaya talagang nung mga panahong yon ay ang feeling ko down na down. Pero ang tanong is, nandun pa ba ang pagmamahal ng Diyos sa mga time na dapang-dapa na tayo? Ang sabi sa atin ng Panginoon ay lalo na nandun siya. Pinalalakas niya ang loob natin, ang loob ko. At binibigyan niya ako ng pag-asa na ipagpatuloy. Ginaguide niya ako sa pamamagitan ng banal na Espiritu kung ano yung mga gagawin. And true enough, nakaahon-ahon naman kami noong February 1993. Gumawa po kami ng sarili naming negosyo, maliit na negosyo. Nagsimula siya noong 93. At nabiyayaan na naman kami ng isang anak, si Jack, noong 1994. And isa sa napakasayang bahagi ng buhay ko and talagang I will cherish my whole life is nang sumali ako sa Couples for Christ noong May 2001. Kung saan nagkaroon ako ng bagong buhay. Bagong buhay na malapit sa Diyos. Bagong buhay na pilit na lumalayo sa kasalanan, na pilit pa ring inaakap ng Panginoon. Kaya lang, ganun talaga ang buhay, no? Ups and downs. Noong 2010, muntik magsarado yung aming negosyo. Doon lang kami umaasa. Wala ho kaming ibang pinagkukuhanan ng aming livelihood. Nakaraos naman. Pero again, noong 2015, muntik na namang magsara. Pero napakabuti ng Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. Every time may malaking pagsubok, may dumarating na tulong, may dumarating na pag-asa at magandang nangyayari. After that, nabiyayaan na naman kami ng mga ibang negosyo. Meron pong mga restaurants. Yung anak namin, si Jam, yung babae, nakakuha siya ng mga franchise ng mga restaurants. So umabot po sa 6 na restaurants yung kanyang itinayo. Kaya sabi namin, Lord, salamat. No? Nagsimula yan noong September 2015. Kaya lang, ganun talaga ang buhay. Ano? Ang pinakamatinding pagsubok sa amin ay nangyari noong 2017. Si Benji, yung aking asawa, na-diagnose po siya ng stage 2 breast cancer. Sabi namin, Lord, bakit? Alam naman natin, no? Pag nakarinig ka ng cancer, parang may taning na yung buhay. So, nalungkot ang buong pamilya pero nagkaisa kami paano namin masusurvive. Ang community tumulong sa pamamagitan ng dasal, sa pamamagitan ng pagbigay
ng lakas ng loob, no? Bumibisita sa bahay para lang ipagdasal si Benji. Nakaraos po kami. Kaya lang, napakalaking gastos ang natama namin dahil sa kanyang chemotherapy, sa kanyang operasyon, tinanggal yung right breast, yung mastectomy. So kung tatanungin niyo ako, nandun ba ang Diyos nung nagkasakit si Benji? Alam mo, may message kay Benji nung time na nagkasakit siya kay Sister Benji. Yan yung i-share ko ha. May message na pinadala ang Panginoon sa kanya. Napakalinaw na pumasok sa kanya. Ang sabi doon I have a purpose for your pain and struggle. Meron daw dahilan yung sakit at yung pagsubok. But I will reward you for your faithfulness. Be patient. Trust me. And I will not fail you. Alam nyo, yung message na yun kay Benji, pinanghawakan namin talaga yun. At yun ang nagtulak sa amin na hindi mawala ng pag-asa. Yun ang pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Trust me and I will not fail you. Yun ang sabi ng Diyos. Do not fear. Do not be anxious. I will strengthen you. So yun, after that, may mga magagandang nangyari. Pero again, alam naman natin, nung March 2020, nagkaroon na naman tayo ng pagsubok. Dumating ang COVID at lahat na tayo naapektuhan. Yung aming pong negosyo, inisip na naman namin na isara. Pero naawa po kami dun sa mga workers namin. Kaya sabi namin, laban. Tignan natin kung hanggang saan. Yung restaurant, sinarado na po yung isa. Dahil siyempre walang kumakain. Yung iba, baka hanggang December na lang. Dahil nag-lockdown na naman tayo. So, sama niyo po sa dasal na ipagdasal niyo rin ang aking pamilya at ipagdadasal ko rin po kayo. God's love is there all the time. In good times and in bad times. The more na nandun siya in bad times. Series of ups and downs, little victories and defeats, joys and sorrows. Ang buhay parang umaakyat ka sa bundok, sa burol. And minsan naman gumugulong ka. What is constant is God's love. Always there. So I felt Him close more during difficult times. Turning my tears into smiles. Giving me hope in times of uncertainties. Kanina, di ba, sabi natin, God's love creates, God's love saves, and God's love saves. God manifested His love when He shared His creation with man, when He created us into His own image. God's love creates. Pero kahit nung nagkasala ang tao, hindi niya tayo inabandon. He continued to love us, to forgive us, and to save us by sending His only Son, Jesus. So God's love saves. And then sabi natin, di ba, even when Jesus ascended into heaven, nung umakyat na sa langit, He gave the Holy Spirit to sustain us and to give us strength
to fight evil. So God's love sustains. Kita niyo yung galaw ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Nandun ang Diyos Ama when He created the world. Nandun ang Diyos Anak when He became man to save us. And nandun ang Holy Spirit nung binigay ng Panginoong Jesus ang banal na Espiritu sa mga apostoles. So God's love flows from the Father, from the Son, from the Holy Spirit. The Holy Spirit, so every time we make the cross, we are reminded of God's love. Di ba? Father, Son, Holy Spirit. Father, God's love creates. Son, God's love saves. Holy Spirit, God's love sustains. Kaya nandun yung pagmamahalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. A communion of love. God's love. From the creation to now, God's love is present. Constant. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Yesterday, today, and tomorrow, mahal ka ng Diyos, kapatid. We are asked to feel that love of God and to share that love to others. Di ba nadidinig natin, God is love. Yan, di ba? Yan ang kwento ng Bible eh. All about God and His love for us. God is love. You are God's creation. Tayo nilikha. Therefore, we are born out of love. And you will live your life to love. Linawin ko po yun ha. Yun ang utos ng Diyos. You will live your life to love. Yun ang utos niya sa atin. Kung tayo mahal ng Diyos, inuutos niya na mahalin natin ang ating kapwa. Beginning with our family, our spouse, and our friends. So maraming salamat po and may God be praised. Samahan niyo ako sa isang maikling dasal to end this talk. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for loving me. Salamat, Panginoon, na hindi nagmaliw ang pagmamahal niyo sa akin. Ama, for your great love in giving me my life. Sa protection na ibinibigay mo in the past. And sa opportunity na maglingkod ako, magpatuloy ako. And to honor you in my life. Thank you then, Lord Jesus, for saving me numberless times from sin and death sa pamamagitan ng inyong paghihirap ng buhay at pagkamatay sa krus and your victorious resurrection. Salamat din, Holy Spirit, for bestowing so many graces upon my soul and for having me renewed your life within me. Sana, Panginoon, may my life from now on be a sign of my gratefulness. Tulungan niyo akong isabuhay ang aking buhay ng nagpapasalamat sa inyo sa pamamagitan ng pagmahal ko sa aking kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid.